Amen. Parang totoo yung sigaw nyo, ha? Okay tayo, tumaing lahat. Meron lang akong 45 minutes lang. Hindi wala kung sasapat yan. Matthew chapter 26, verse 31. A very familiar story from the Bible. Matthew chapter 26, verse 31 down to 46. The Bible says, Then said Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of them, of thee, yet will I never be offended. Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Then came Jesus with them at a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, My soul exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup be not passed away from me, except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. Then cometh he to his disciples, and said unto them, Sleep on now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hand of sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that betray me. Let's bow our heads in prayer. Dakila namin Diyos, sa mga manal, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkilob sa amin. Panginoon ay magkaroon ng Chapel R at makapag-aral na yung salita. At dalhin ko, Panginoon, ninyo pong bless sa aming pag-aralan. Now, ito, Panginoon, ay maunawa namin. At ganun, Panginoon, ay makapag-challenge sa aming, Panginoon, magbigay ng comfort din sa aming po, Panginoon, encouragement, Panginoon. Open our hearts, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ng kaming mapagkumbabang puso, andang makinig at paturo, pasakop sa iyong salita, Panginoon. We ask also for the forgiveness of our sins, O God. Forgive us our sins, cleanse us, O God. This all we ask in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang pangalan po ng ating pag-aralan ay the sin of denial. The sin of denial. We know this story. Ito po yung pagtatwa ni Peter sa Panginoong Jesucristo. No? The denial of Peter. The sin of denial. Ano ba yung denial? Denial ay means a statement that something is not true. Isang statement na sinasabi mo na ito'y hindi totoo. Or simply means lying. Hello, amen? Denial. Or Bible student. Mga estudyante, kasi pag mayroong boyfriend, girlfriend, they always deny. Hello, amen?
Hindi po, wala po. Ha? Naslying. Ano? Pero kinabukasan, nagtanan. Okay? So, denial is a sin. No? At pakita natin dito na kung saan si Peter, mismong ang apostol ng Panginoon, he denied the Lord Jesus Christ thrice. 3 beses yan, dinenay ang Panginoon. Ano po? At di mo sukat akalain na kung saan ay magagawa ni Peter yung pag-deny sa Panginoon. Isa sa apostol na malapit sa Panginoon ay si Peter. Walang ibang nakalakad sa tubig kundi si Peter. At walang ibang disciple na inattempt niya na patayin yung humuli sa Panginoon. Nung hinuli ang Panginoon ay talagang hindi nakapagpigil si Peter kasi si Peter impulsive. Hindi niyo pwedeng gawin yan sa aking Panginoon. Over my dead body. Binunod na tinaga si Malchus. Buti nakailag, tamas tayo nga putol. Walang ibang nakagawa niyon sa mga disciple kundi si Peter. But he denied the Lord Jesus Christ 3 times. Anong nangyari? Hindi natin sukat akalain. Siguro yung mga ibang apostol nila sukat akalain kung narinig nila si Peter na magagawa ni Peter yon. Sabi niya, bago niya gawin yon, sabi niya, Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet I will never be offended. Verse 35, Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Kahit mamatay ko, Panginoon, hindi kita itatatuwa, Panginoon. Makukulong ka, Panginoon, kasama mo ako. Mamamatay ka, Panginoon. Una akong mamatay, Panginoon, para sa iyo. Yun yung loyalty niya. Pinakita niya sa Panginoon. But he denied the Lord Jesus Christ. And minsan, tayo bilang Kristiyano, nagpapahayag tayo ng loyalty natin sa Panginoon or faithfulness natin sa Panginoon. But sometimes we denied the Lord Jesus Christ. Minsan, nagsisinungaling tayo. That's Christ denial. Ang pagsisinungaling, don't take it lightly. It is a sin. It is a sin. Ang katunayan niyan, ang pagsisinungaling, pinagmulan lahat ng kasalanan. Wala akong kasalanan na mabibigat, pagsisinungaling lang. Lahat ng kasalanan, ginagawa mo. Kung ika'y sinungaling. Ano sabi ng Bible? The liars have their part in the lake of fire. Are you listening? Akala natin, pag sinulang, magaan lang. Ano po? Hindi po. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon pa ikay sinungaling. Kaya pag kayo nagsinungaling o kaya nasanay na sa kasinungalingan, you are in the wrong place. Bible school, nangungopia ka. Nag-aaral ka sa Bible school. No? Sa labas pwede. Pero sa Bible school hindi. Bible nga eh. Bible pinag-aralan mo, magsinungaling ka. Are you listening? Amen? Huwag mo kayong masanay sa kasinungalingan. It is a sin.
If you have the Holy Spirit, nagigilty tayo pag tayo nagsinungaling. Na tayo nagsisisi, tayo nalulungkot. Because we grieve the Holy Spirit of God. Kaya huwag kayong masanay. Nung unbeliever tayo, okay lang magsinungaling. Kahit hindi totoo, nagsabi tayo. Sinasabi natin, fix man. Mamatay man. Kaya lang, naligtas ka na, nag-aral ka pa sa Bible School, hindi ka pa nagbago. Dapat unti-unti na nawala yan. Hello, amen? Sino nagsisinungaling dito? Okay, maraming salamat. Akala ko lang magtataas. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa kanyong katapatan, kayo lang nagsinungaling, sila hindi. Pero hindi tayo namumuhay sa kasinungalingan. Amen? Unti-unti dapat nawala sa atin yan. But Peter denied the Lord Jesus Christ. Now, why Peter denied the Lord Jesus Christ? Ano yung kadahilanan? Hindi sa talata nating binasa. Ayos ko yung cord ng mic kasi nakalabas, baka mapatid ako. Ayon dito sa ating binasa, anong kadahilanan bakit tinatuwa ni Pedro ang Panginoon? Number one, because of persecution. Because of persecution. Verse 65, then the high priest rent his clothes, saying, he had spoken blasphemy. What further need have we of witnesses? Behold, now we have heard his blasphemy. What think ye? They answered and said, he is guilty of that. Then did they spit in his face and buffeted him, and others smote him with the palms of their hands, saying, prophesy unto us, thou Christ, who is he that is smote thee? So nakita niya kung paano sinaktan, paano binugbog ang Panginoon. Habang siya'y tinatanong, at hindi pa naipako sa krus, ay may nagtatanong na mga high priest sa kanya, at siya'y sinasaktan, sinasampal siya, sinusuntok siya, dinuduran siya. At natakot si Peter because of persecution. Kaya niya dinay. Kaya pagdating sa verse 69, now Peter sat without in the place, and a damsel came unto him, saying, thou also was with Jesus of Galilee. And he denied. Tinatwa niya ng Panginoon. Ano sabi niya? And he before them all say, I know not what thou sayest. Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi ko alam yan. Bakit? Natakot na siya. Baka gawin din sa kanya. Baka ipako din sa krus. Because of persecution. Persecution is an unfair treatment to individual or to a group, and it can range to deliberately excluding, initsapuera ka. Kasi Kristiyano ka. Have you experienced that sa labas? Hello, amen? Initsapuera ka, kung ano-anong ginagawa sa iyo, hindi ka kinakausap, niloloko ka. Have you experienced that? Excluding to deliberately excluding to severe physical violence, imprisonment, and even death. Yan po ay persecution. Ano po? Pag sa trabaho, pag alang Kristiyano ka, ay kung ano ginagawa sa iyo. Nanatrabaho ako noon dyan sa Euratex. Yung supervisor ko na bata pa sa akin, laking akong niloloko. Alam na pag Sunday, hindi ako pwede mag-overtime. Ako lagi nilalagay nag-overtime. Pag Wednesday, ako nilalagay overtime. Tayo niloloko. Pagkatapos, pagkakain sa kantin, meron ka trabaho, niloloko ako. Kasi nagpe-pray ako.
Pag kumain. Pagka-pray ko ganun, pagdilat ko, wala na yung ulam ko. Sabi ko, saan yung ulam ko? Ewan ko sa'yo. Pag nag-pray na ako niyan, o yan si Boga, nahilo naman, nahilo na. Ayan, nahilo naman siya, nahilo. Kaya tumuha ako, nakapikit, nahilo daw ako. Tapos, pag dilat ko, wala na yung ulam ko. Sabi, ilabas nyo na kasi time na. Hindi namin alam. Sabi ko, ilabas nyo na yan. Nilabas nila. Sabi ko kasi, ilabas nyo na, alam ko naman yan eh. Sigurado yan, Katoliko yung kumuha. Sabi, ito na, sobra ka naman, tingin mo sa Katoliko. O, sabi ko. Ako pa pipersecute nyo, dinapersecute din kayo. No, unfair treatment, persecution. Pero bilang naglilingkod sa Panginoon, bilang sumusunod sa Panginoon, it's normal for us. Makakaranas tayo talaga ng pag-uusig. Look at 2 Timothy chapter 3, verse 12. 2 Timothy chapter 3, verse 12. First Timothy 3:12, tawag verse ko. Ano? Sorry, sa kabila pala. Philippians chapter 1, verse 29. Philippians chapter 1, verse 29. Philippians chapter 1, verse 29. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. It's normal for us, mga kapatid. Mayroong pag-uusig. Ano po? Hindi lang tayo tinawag manampalataya para sa okay na yung buhay natin, no. Masaya tayo, mayroon yung buhay na walang hanggan. Pero may kasama po yan pag-uusig. Sabi ng Bible, si Pablo inusig, mga apostol inusig, si Kristo mismo inusig, and we are Christian. Uusigin din mo tayo. Amen? Kaya huwag tayong magbigla sa pag-uusig. Bahagi nating buhay Kristiyano. Amen? Kaya habang nandito kayo sa BSBC, tinitrain kayo. May mga pag-uusig dyan. Amen? Minsan, inuusig kayo ng magulang nyo, ng mga kamag-anak nyo. Bakit anong makukuha mo dyan? Ha? Paano ka mabubuhay niyan? Inuusig tayo. Kaya nga dito walang, sa business, pinipatibay na yung kalooban natin dito. Bakit? Pag tinawag ka pa noon at lalabas ka, maraming mag-uusig dyan. Ma-unbeliever. Iba't ibang pag-uusig dyan. Wala ka namang ginagawa. Ang ginagawa lang natin, mga salita ng Panginoon, upang sila'y maligtas, mabago ang kanilang buhay, makalaya sa kasalanan, makapamuhay ng payapa, makapamuhay ng masaya para sa Panginoon. Pero tingin sa atin parang gumagawa tayo ng masama. Persecution. But that is part of our Christian life. Amen? Pero si Peter natakot sa pag-uusig. Ano po? Huwag ko tayo matakot sa pag-uusig. Kung tinignan natin yung buhay ng mga apostol, kung paano sila inusig. Sabi ng Bible, sila'y binalatan ng buhay. Ha? Iba't ibang maklaseng pag-uusig ginawa sa kanila. Kinukuha nila mga lupain. Yung ating mga forefather, Baptist forefather, mga lupain na kinukuha. Pero sila'y nagpatuloy sa Panginoon.
Train kayo rito, paglabas nyo, sanay na kayo, normal yan, uusigin tayo. Amen? Mabuti na yung nag-uusig. Mabuti na yung inuusig kaysa ikaw nag-uusig. Pag ikaw nag-uusig, ikaw yung unbeliever. Amen? Nung kasama natin sila, hindi naman tayo inuusig. Nung kasama sa inuman, hindi tayo inuusig. Nung kasama sa kalokohan, hindi tayo inuusig. Pero nung nasa Panginoon tayo, bakit na tayo inuusig? That's part of Christianity. Amen? Na tayo naman bilang mananampalataya ay hindi lang tinawag upang magkaroon ng kaligtasan, ngunit ang makipagtiis din naman para kay Kristo. Because of persecution. Huwag tayong magbibigla. Kaya paglabas nyo, hindi kayo magbibigla. No? Hindi kunting usay, kunting kantsaw. Ayun, nag-quit na, umuwi na. Balat sibuyas. Sa gawain ng Panginoon, hindi pwedeng balat sibuyas. Makapal tayo. Bakit? Tama ang ginagawa natin. Totoo ang sinasabi natin. Hindi tayo nagsinungaling. Sila dapat mahiya. Sila dapat matakot. Bakit? Ang ginagawa nila ay mali. Pag ginagawa niyo tama, hindi ka dapat mahiya. Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. So because of persecution, number 2, because of pressure. Because of pressure. Sabi doon, sa verse 69, now Peter sat without in a place, and the damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. But he denied before them all, and saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath, I do not know the man. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for this speech bereaveth thee. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crowed. Because of pressure. Bakit? Pressure na siya eh. Bakit? Nandun siya sa lugar na hindi dapat nandun siya. Alam po, pag tayo, pumunta tayo sa lugar na hindi naman para sa atin bilang Kristiyano, lalo na estudyante sa Bible School, makakaramdam ka ng pressure. Pumunta ka ng SM, wala kang pera. Ang daming magagandang bilhin doon. Masarap kainan. Buti pa sila, kumakain sila. Ako, window shopping lang. Tingin-tingin lang. Ha? Buti ba sila nakabili sila magagandang damit? Ha? Ako wala. Itong damit ko, 10 taon na to. Hindi naman grabe yun. Ako sa mga lalaki, tumatagal ba yung pantalon niya 10 years? Ha? Hindi tumatagal? Alam ko, tumatagal 10 years na hindi nilalaban. And honestly, sa mga lalaki, kasi ako, may pantalon ako tumatagal 10 years. Ewan ko, wala ba tumatagal 10 years pantalon sa inyo? Kasi hindi naman hindi naman nabubutas. Hindi naman kumukupas. Minsan nga yung bulsa ng pantalon ko, nagagato na. Hindi ko pa pinapalitan. Pinare-repair ko pa. Ilocano kasi ako, matipid ako eh. Totoo yan. Natipid ako sa akin. Sabi sa mga full-time, nagtako sa mga full-time namin. Kung saan iniwan damit, nasa iwan, tapos wala na.
May payong ang nanay ko noon eh. Akala kong payong noon, lifetime talaga. Pag nasira, pinapagawa, may tagagawa ng payong. Doon sa palengke noon, may tusok-tusok ko tayo alambre. No? Pag ayaw na yung nabali na yung nabali yung folding niya ngayon, may nagawa sa palengke. Akala kong payong, ganun lang. Forever. May pantalon nga ako eh. May pantalon ako. Siguro mga 2 taon lang yun. Tapos nung nag-iinit kami ng tubig pag December sa sa apoy, sa kahoy. Kasi para may makawi-kawi sa paligid na pinagkawi mga full time. Para makatipid sa gas kasi mahal ang gas. No? Ngayon nagkakawi kami pag may hindi naman nagmamadali, nagkakawi kami para makatipid ng gas. Tapos ako yung nag-asikaso ng tubig kasi maligo na ako kasi kailangan kong mainit. Kasi may masakit yung balakang. So ako nag-asikaso. Yung baga, tumalsik. Tumalsik. Ayun, nabutas dito ang pantalon ko, nabutas yung pantalon ko. Lalo tuloy nagastusan. Pero maliit, parang ting-ting lang. Parang ting-ting lang. Dito, hindi siya masyadong halata. Saka isa dito, maliit na maliit. Sinusuot ko pa rin. 7 years na yun, nabutas. Wala naman nakalata nyo ba? Nagsuot ako. Sinusuot ko dito sa conference. Pag tumabi ka lang, kasi yan, may biglang, parang maliit na puti. Kasi parang siya, tapos may puti. Ayun yun. Ha? Hindi tayo dapat nasilaw sa material na bagay. Amen? Hindi ako mahilig sa bago. Hindi ako masyadong masaya pag may bago. At wala problema ko pag may bago ako. Problema ko kung paano ko isuot yung luma. Kasi di ko na maisuot yung luma eh. Kailangan magbabawas ako. Luma. Pag pantalon ko, pag hindi na pwedeng pang simba, pumunta sa next level, pambahay na siya. After 10 years, pambahay na siya. Tapos pag hindi talaga pwede pambahay, hindi pa rin siya tatapon, basahan na siya. Sulit na sulit. Di ba? Kaya nagtataka sa mga laging gustong bago. Be content! Huwag kayong ma-pressure ng mga bagay, sanglibutan! Bakit? Mag-quit kayo sa ministry. Pag na-press ng mga bagay, isang libutan. Wala ako, kawawa naman ako. Ha? Pumunta ka roon sa Makati, mga mayaman lahat doon. Mabuti ba sila? May sakyan na ito. Mabuti ba sila? Ako wala. Parehas na kami, magkaklase kami nung high school. Mas matalino pa ako doon sa kanya. Nangungupi ang ngalan sa akin niya. Siya may kotse. Ako nagkukommute lang. Bakit? Kapatid, tinawag ka ng Panginoon. Iba yung buhay mo sa kanila. Ang gantimpala ni kapatid doon sa langit. Yan dito lang sa lupa yan, mga kapatid. Huwag kang ma-pressure. Are you listening? Or else you'll deny the Lord Jesus Christ. Lalayo ka sa painan. Sabi mo, I don't know the man. I know not the man. Bakit? Nakapokus ka na sa material na bagay. Do not be pressured. Pressure without. Pero may pressures within din. Pag tinawag ka ng Panginoon, mape-pressure ka ngayon. Kailangan marami attendance. Tanda natin mga kapatid, wala nagsimula na marami agad attendance. Lahat yan konti-konti. Amen? Upang malaman mo ang gawain, hindi ikaw nagpalago, ang Panginoon nagpalago. Do not be pressured. Do your best! Wala kang pananagutan kanino man, basta ginawa mo yung the best mo para sa Panginoon.
No maba attendance, walang offering. Simple nagsisimula ka lang. Amen. Nang simula ko stanza, wala akong support galing dito. May nag-support sa akin na yung nagsimula ng Bible study on pastor, yung nag-support sa akin. Tapos naputol yun kasi iniwanan ko yung gawain kasi mga Southern Baptist yun at napakahirap pasunurin. Hindi yata tupa yung pinagpasarong mga leon. Gusto akong lapain. Iniwan, may pastor, may church. May church. Church, malaki church. No? Siguro kasya rin mga 200 to 300 kasya doon. Tapos mayroong pastoral house. May support pa akong 3,000 a month. Kaya iniwanan ko yun. Bakit? Hindi lalagwang gawain kasi sila yung nauna na ron eh. 1 year na sila doon eh. Na Southern Baptist. Yung manawin ko, alam ko Pastor Ed, lumabas kami. Wala nang akong support. At magrerenta pa ako ng apartment na 3,500. Ilan lang yung attendance? Mga 20 or 25 lang. Kasi yung karamihan ng Southern Baptist, mga 20-25 din, clan sila sa simbahan. Grupo sila. Tapos napaligiran pa ako ng bahay nila. Kaya tinuro ko yung right baptism na may authority at yung mga member lang dito, yung nabaptize yun na member, ayaw nila. Kasi matagal na daw sila doon, member sila sa Mindanao, ayaw transfer yung membership, araw nila magpabaptize. Matagal na kami rito, tapos hindi kami member. Siya nga karating lang dito member na agad siya. Kami hindi member. Nahirap kausap, umalis kami. Tapos sa apartment, ang kasya lang siguro doon sa sala ay wala pa 10, sikip kami. Ginawa ko, hiniram ko Pastor Ed, yung tolda. Tolda dito noon, ginamit doon sa Tanawan, Batangas. Tinayo ko rin, butas-butas ang tolda. Pag umulan, tumutulo, maraming tulo-tulo, lipat-lipat kami. Tapos, magandang subdivision yung may apartment. Doon kami nakuha ng apartment. Tapos may tolda doon na nakatayo. Tapos para kami basang sisiw. Tinitingnan kami. Tapos, pag hindi kita lang kaya, Pastor, hindi na kaya ng church. Kailangan ko ng support. Doon nagbigay ng support si Pastor Ed. Los Baños, Puerto Bonifacio, Pastor Dante De Leon, sinuportan kami sa gawain doon. Nagpatuloy ang gawain. Pero konti-konti. Amen? Konti-konti. Pag kayo nagsimula, hindi lahat. Marami agad. Konti-konti. Just be faithful. 10 years na kami, wala pa kaming lote. Hindi na siguro kami magkakalote. Pamahal ng pamahal ang lupa rito. Pagkatas wala namang hulugan, kaspa. Hindi na siguro kami magkakalote. But after 10 years, binigyan kami ng lote sa biyahe ng Panginoon. Nag-commit na mga tulong-tulong ang mga member. Unti-unting dumami ang mga membro. At sila yung nag-commit. May panahon. Amen? Gawin mo lang magsipag. Huwag kang patamad-tamad. Sipagan mo lang soul winning, Bible study. No matter what, kahit 3 pumunta, ginawa mo yung the best mo sa Panginoon, wala kang panagutan sa Panginoon. Isang araw, palalaguin ng Panginoon. Huwag kang ma-pressure. Are you listening? Pag na-pressure ka, ayan, kahit wala na sa kalooban ng Panginoon, yung membro ng mga hindi membro, kukunin mo na. Bakit? Para may sabing may attendance ka. Are you listening? Tinawag tayo para sa unbeliever, para hindi sa membro ng iba. Hindi na maligtas yun, ligtas na yun eh. Are you listening? Meron matin doon sa amin, anak ng pastor. Anong apelido mo? Ganito nga to. Kilala mo ba si Pastor Gato? Opo, tatay ko po. Ikasama niya boyfriend niya. Ba't dito ka umatin? Kasi,
bumalik ka sa inyo, pinaka-the best na pastor mo, yung tatay mo. Pinabalik ka doon. At pag nagkita kami ng pastor, ngayon, nabalik na yung anak niya, ayos na, sa gawain na siya. Tuwan-tuwa sa akin. But, napabalik ko yung anak niya na lumayas at umunta sa ibang simbahan. Just be faithful. Amen? It's normal. Maaring nagtatanim ka lang sa gawain ng Panginoon. Minsan, dami mong nawin, ang dami mong inimbita. Pagdating ng linggo, tatatlo, dadalawa. Ang pupunta. Maaring nagtatanim ka lang. Ha? Sige lang, tuloy lang. Tuloy soul winning. Tuloy ng Bible study. Lalago din yan. Sabi ko sa mga full-time ko, lalo sa mga missionary ngayon, sa Rapson, alam yan. Pag yung nag-mission lang, tapos sa Bible School, si Preacher Rapson ay nag-aral pa rito. Pag yung missionary, mayroon lang siyang Bible study 3 sa isang araw. Mahirap ba yun? 3 Bible study sa isang araw? Hindi mahirap yun. Kasi assurance of salvation lang ituturo mo yun. Tinuro mo doon sa isa, yung dituro mo din, yung dituro mo din. 3 sa 5. 5 araw. 5 araw, 3 bawat araw. Ilan yon? 15. Amen? 15, kung may asawa yon, 30. Kung may anak yon, di 45. Mayroon kang 45 na attendance. Tatlong Bible study isang araw. In 3 months. No? In 3 months. No? Magpatuloy na yung kalate, 15. May 15 ka na, mag-Bible study ka uli. 30 uli. O, ilan mo yan? 15. Tapos, may umatin kayo na ganun uli. O di, pag umatin yun, 45 plus 15, o mayroon ka 60 na in 6 months. And then another, after 3 months, 3 months lang kasi Bible, 3 months okay lang. Pag ayaw lumago, maghanap ka ng iba. 80-20 percentage. You give 80% of your time doon sa interesado. Paapuhin mo ng paupuhin na mag-sulwini yung kaya mag-full time. Yung sa 20% at maraming dahilan, yung Bible study mo na maraming dahilan, 20% of your time lang. Ay, hello, atin ka bukas. Okay na yun. Sayang oras ko sa'yo. Punta ako doon sa interesado. Di ba? Do your best. No matter what. Basta patuloy ko ano sinabi ng Panginoon sa iyo, sabagat sa Panginoon tayo mananagot. Magpatamad-tamad ka, mananagot ka sa Panginoon. Basta nag-win ng console, tapos nag-Bible study ka, wala kang dapat ikahiya. Nag-fail tayo, hindi natin expect yung nangyari, nag-fail tayo. Pero binigay mo yan the best mo. Failure with effort is acceptable. Failure with effort is acceptable. Bakit? Yun lang magawa mo eh. Yun the best mo, binigay mo sa Panginoon eh. Acceptable sa Panginoon yan. Are you listening? Huwag ka lang ma-pressure at gumawa ng mali. Kung anong pakulo, kaya nga, nagkaroon ng praise and worship para dumami. Ginaya mo na makarismagic. Kung ano ginawa mo. Walang offering, nag-sideline ka na dyan. Kung may support kayo, huwag na mag-sideline. Focus on the main thing, soul winning Bible study. Because of pressure. Pressure. Yung pressure kasi, ayaw mong gawin, mali, pero nagagawa mo, may pressure eh. Pero kung anong alam mo tama, sa akin na pa yun ang gawin mo. And God will bless you. Amen? Huwag tayong magmadali. Gusto mo, meron agad sasakyan.
No? Hindi tayo tinawag para sa sakyan. I-reward lang Panginoon yung pagtapat ka. Amen? Just be faithful. And then the last one. Nalimutan ko anong oras ko matapos. Okay pa kayo sa time? Baka ma-persecute na ako dito. Because of prayerlessness. Anong kadahilanan? Bakit dinay niya yung Panginoon? Because of prayerlessness. Verse 36 down to 45. Then came Jesus with them unto a place called Gethsemane and said unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and said to Peter, what? Could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sabi ng Panginoon, watch. Dito muna kayo, ibig sabihin, mag-pray kayo. Alam naman din sabi, may malaking problema sila. Sinabi ng Panginoon, siya'y hulihin. Asa'y ipapako sa krus. Sinabi, may mabigat sila problema, mag-pray tayo. Iniiwan sila, ini-expect ng Panginoon, magpe-pray sila. Nag-pray ang Panginoon, matinding pagpe-pray. Sabi ng Bible, yung pawis ng Panginoon sa kanyang panalangin sa kanyang Ama. Matinding panalangin niya sa kanyang Ama, nagkulay dugo ang kanyang pawis. Ganon siya katahimtim mag-pray, Panginoon. Sa hanggat maaari, ayaw niyang iwanan yung mga disciple. Binalikan niya ang kanyang mga disciple. Inaakalang kasama niyang nanalangin sa mabigat na pagsubok. Anong nakita niya? Ha? Sabi niyan? Verse 40, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep. Binalikan niya mga full time. May prayer vigil. Ang nakit niya, tulog! Tamad manalangin. Dan Ray Simon. Dan Ray, tumuha natutulog kayo sa panay. Ha? Alam niyo po, panalangin, pinakamalagang gawain ng isang Kristiyano. I don't care gaano kakagaling sa klase niyo. I don't care gaano kakasipag sa ministry mo. Pero pag tamad ka manalangin, hindi ka tatagal. Si Peter nga hindi po siya nagbibiro nang binunod niya tabak. At tiniga si Marcos. Determinado siya, sincere siya sa kanyang ginagawa. Ialay niyang buhay sa Panginoon, magkukulong ako para sa iyo, Panginoon. Panginoon, mamamatay ko para sa iyo, Panginoon. Hindi siya sincere siya sa kanyang sinasabi. Pero dahilan hindi siya nalangin, wala siyang nagawa. Hindi ko tinatanong kung ilang soul ang nawin mo. Di pa hindi ka nagpe-pray? Sinungaling ka. O ginawa mo yan sa laman. Meron nag-report, ang nawin niya ay, alam ba yan? 49. Isang witness niya lang, 49. Isa lang, paano nangyari yun? Isa lang yung nawitnessan mo. Oo, pero may dumungaw dun eh. Nakinig yun, tumanggap siguro yun. Because of prayer. Hindi tayo magtatagal sa ating gawain, mga kapatid, kung walang panalangin. Mahalaga po yan. Panalangin. Huwag niyong baliwalain yan.
Hindi ka makapagpatuloy sa iyong buhay Kristiyano ng maayos without prayer. Oras ng panalangin, natulog. Iba yung tulog, iba yung panalangin. Huwag mo pagsamahin. Ha? May panahon ng tulog. Are you listening? At matulog ka, pagpagod ka. Pahinga ang tulog, ipahinga. Kaya kung wala ka namang ginawa, huwag kang magpahinga. Kasi ang tulog ay pahinga. Mayroong oras panalangin at mahalaga ang panalangin. Huwag niyong baliwalain yan. Lagi sinasabi sa amin, church, ang isang Kristiyano na nag-backslide, lumayo sa Panginoon, unang nag-backslide yan sa prayer. Unang nag-backslide sa prayer, pag binitawan mo ng prayer, sunod-sunod na yan. Tulog. Sila Peter, tulog. Hindi nila binigyan importansya ang panalangin. Ha? Kaya sabi ng Panginoon, could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that enter not into temptation. Mga kapatid, estudyante, mayroon tayong kaaway. Ang dyablo ang kaaway natin. Hindi natin kaya yan. Ang tanging sandata natin yan ay luhod. Upang manalangin, magmakaawa sa Panginoon. Bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon upang hindi tayo madaya ng dyablo. At huwag niyong baliwalay ng kaaway. Napakagaling niya. Napakalakas niya, napakatalino niya. Kaya sabi ni Peter, matapos siya mabiktima, tinatuan niya ang Panginoon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, is like a roaring lion. Roaring lion, roar! Sino kayang bibiktimahin ko rito? Ito, hindi na lang ito. Yari ito sa akin. Sinabi ni Peter yan, bakit? Naranasan niya na eh. Maniwala tayo kay Peter, naranasan niya yan. Isang araw, tatanong pa Panginoon, isang araw alis ka sa Panginoon, sa gawain na Panginoon. Bakit? Anong nangyari? Masipag yun na. Active yun na. Ang nangyari, pinabayang panalangin. Huwag niyong pabayaan ang panalangin. Sabi nga rito, 1 hour eh. Yung iba nag-pray. 5 minutes lang. Tapos na. Anong lakas? Pag dumating ang dyablo, ladies, pag dumating yung pogi, na-crush nyo pa man. Ha? Eh, ang bait-bait pa. Yung mabait, na pangit, madaling i-resist yun eh. Ha? Sabi ko, sumbong kita kay pastor. Pero pag mabait na pogi, mahirap i-resist yan. Ha? Akala mo sa Panginoon yan, yung pala padala ng dyablo yan sa iyo. Kadalasan pa ng padala ng dyablo, mga pogi. Oh, Terence, labakas ang loob mo. At least hindi ka gagamitin ng dyablo. Ayaw ng dyablo sa'yo. Tayo dyablo, logi negosyo dito. Wala maniwala dito. Pag lumapit yan sa'yo, wala. Bagsak ka na. Tangay ka ng dyablo. Bakit? Hindi ka nag-pray. Ha? Pero pag lumapit yan, kahit pogi, kahit mabait yan,
By the way, yung mga sumusuway sa batas, hindi mabait yan. Are you listening? Pero nag-pray ka, prayerful ka. Pag nag-pray ka, alam mo tama at mali. Madali mo ma-discern ang tama at mali. Pag nag-pray ka. Pero pag hindi ka nag-pray, gulo-gulo na isip mo, hindi mo alam kung tama, ano mali. Kasi magbigay ng kapayapaan ng Panginoon sa puso mo at isipan mo eh. Kaya mo ma-discern ang tama at mali. Because you pray. Kaya kahit lumapit yung pohogi na yan, mabait na yan, get behind me, Satan. Kailangan ko na magtapos ng pag-aaral. At kung kalooban ng Panginoon, ibibigay ka ng Panginoon sa akin. Pero pag hindi, marami pang pogi na darating mabait sa tamang panahon. Amen? Prayer. Pag kulang ka sa panalangin isang araw, hindi mo malayan, nabigla ka lang. Dininay ko ang Panginoon. Dininay ko ang Panginoon. At iiyak ka na lang. Nawala yung panawagan ng Panginoon sa iyo. Nawala yung magandang kalooban ng Panginoon sa iyo. Bakit? Sabagkat dininay mo ang Panginoon, kulang ka sa panalangin. Kaya si Peter, sabi diyan, verse 74, then began he to curse. Verse 7, then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crowed. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Tatangis ka. Bakit? Nawala ka na sa kalooban ng Panginoon. Anong kadahilanan? Sa kadahilanan, pinabayaan mo ang panalangin. Huwag niyo pabayaan ang panalangin. Student, huwag niyo pabayaan ang panalangin. Spend time in prayer. Amen? Kung masyadong maraming ministry niyo, hindi ka nag-pray, delikado. Kung kailan magbawas ka ng ministry mo para mag-time ka mag-pray, mas maganda kaysa mawala ka. Mga kapatid, kadahilanan, bakit tinatuwa ni Peter ang Panginoon sa kabila ng kanyang pangako ng loyalty sa Panginoon is because of persecution. Takot sa persecution. Hindi tayo dapat matakot sa persecution. It is part of our Christian life. It is part of our Christian life. Number 2, pressure. Just be faithful. Amen. And then number 3, prayer is all the answer. Prayerlessness, so prayer is all the answer. Amen? At makapagpatuloy ka sa Panginoon. Tayo tumayo lahat.